Ay, lakas nito ah. Lakas nito, ano to? Ayan guys, back to fishing. O destination, ilog muna ang Kananay dahil yung mga pupwestuhan natin ng mga nakakaraan. Yung mga napwestuhan natin ng mga nakaraan, negative po. So magtatry ako sa ilog. Excuse me po. Kailangan ko lang bumaba ng konting slope. Ayun yung magiging pwesto ko. So nabaybay ko na yan, halos puro water lilies yung gilid. So wala akong makitang po pwedeng mapwestuhan. Ito lang po yung naispatan ko. Yan naman ay dati rin natin nagiging pwesto nung nakakaraang panahon. Doon eksakto. Pero dito tayo dahil malilim. Solo flight again. Walang ibang kasama ang Kananay. Kausay ko namang mamili ng matatalunan. Diyan pa talaga. So kailangan natin tumalon eh. Aray ko, Diyos ko. At magpadulas. All set. Natapat pa tayo sa maingay na robin. One point tilapia. Medyo malinaw ang tubig. O pag nagpi-fishing kami, isa yan sa hindi namin masyadong gusto. Malinaw na ganyan ng tubig. Pero as usual, magtsatsaga ang Kananay. Baka makarami tayo o makapang-ulam man lang. Ew. Ayun. Ay, nakawala. Yung request ng asawa ko, kumuha daw ako ng daing. O yan, may dumating tayong isang angler dito guys. Huli na kayo? Isa hong tilapia, tsaka isang mang-uulang daw siya. Oh, ang ganda naman ng kanyang... taga saan po kayo? Santa Rita. Iba yung setup ng pang-ulang eh, kaysa sa mga pang-tilapia. Gamit niyo po ba yung kwerdas ng gitara? Pwede po bang makita? Mamaya? Kahit mamaya na po. Pag nakaulang na kayo. Kaya nga eh. Ayan eh. Ayan, i-show ni Kuya sa atin yung tagang ginagamit. Hindi po siya yung fishing hook talaga na ano. Ito yung kwerdas ng gitara oh. Tagal ako naghahanap ng kwerdas ng gitara eh. Yan po yung ginagamit talagang panghuli ng ulang. Yan. O sana makakuha si Kuya no. Tapos alam ko ang pain niyan Kuya, 'di ba yung maitim, yung kalikid? Hindi, basta't makunat. Basta makunat kasi. Kung pakunatan lang din naman. Oo, hindi pwede yung ginagamit nating ulang pain. Ubusin agad ng yan ulang. Saka matinik din ang ng ulang pag inaabot yung mo, yung line mo putol. Oh. Nako. Tilapiyang maliit. Hindi man halos magtagal yung pain natin sa ilalim kasi nga ano lang yan, yung hinuhukay lang natin sa kanal. Ito talaga yung makukunat na pain. Ang ganda pa naman ng pagkakapatag ng tubig. The best pagka nag-fishing kayong ganyang patag na patag. O yan, lakas nito ah. Lakas nito, ano to? Sabi ko na eh. Tintik ka, janitor ka.
to, isa sa dahilan kung bakit hindi tayo masyadong nilalapitan ng malalaking tilapia. Eh kung ito ba naman tilapia, di pagkalaki-laki. Ay dahil merong buli sa ilalim. Ayan. Alak pa naman, jackpot na. Ay, tilapia dilaw. Para siyang yellow pin, oh. Dilaw yung buntot niya. Yan guys, medyo nakagatan ako ng malaki. Na on the spot tayo, pati wala yung hook. Ito yung sinasabi natin pagka nasingitan tayo ng malaki. Tapos ang kasa natin maliit. Hindi disgrasya talaga. Pero ang galing niyang mamili. Yung dalawa natin na yan, malakas yan. Kung dyan sila kumagat, may kalalagyan sila. Alam din nila kung saan sila kakagat. Wins. Lakas talaga ng isda na to. Uy, nalaglag pa. Alam mo yung kung hindi mo hawak talaga yung padwas mo, lalo na ito panggilid lang, talaga pong tatangayin niya. Hindi siya pwedeng binibitawan. Pag dito sa ilog talaga, bawal nagbibitaw ng mga padwas. Otherwise, lilipad yan. Lalo na to, napaka-light lang nito Ayan, wala na yung tiny fishing hook natin. Kung hindi lang, para tayong nanunungkit dito. Mabilis po kasi yung panghuli yun sa mga ganong klaseng isda. Maliliit ang bunganga. Wow, ulang guys. Para sa buena mano natin. Yan, isang hipon. Sana ulang na lang yung malaki. Aray ko. Balik natin. Oh, ayan yung kasama nating isa. Yung gumagamit ng minasa o yung tinapay na tinatawag natin. Pangatlo niya ng huli yan. Botchog. Pero kami ang tawag namin dyan ay common carp. Sila po tawag nila botchog. Oh, ayan yung tinatawag nilang botchog. Oh, pero sa amin common carp to Common. Ito naman ang lalagyanan niya. Kapag nakarami ka niyan. Ang kananay, wala pang nakukuha. Meron pala, 2 hipon na maliit, saka isang maliit na tilapia. Ang gamit kong pain ay bulate. Hindi ko alam, parang wala atang tilapia dito sa napili nating spot. Ayan siya, ang technique na gamit niya pagka gumagamit siya ng minasang pamain. Super light, lahat ng gamit niya. Light floater, light sinker, para mas madaling ilubog ng isda. Halos hindi ko nga makita yung floater niya. Super light. Kita nyo naman kung gaano ka-light yung kanyang floater. Parang ayan super light. Ayan. Tiny hook din tsaka yung minasa niyang pain. Tapos yung sinker niya parang lang yung tawag dito, tornilyo. Ayan. Habang dumarating yung mga kalaban na water lilies, papunta sa amin yung hangin guys, kaya yung mga water lily pumupunta. Buti na lang maliliit, hindi yung talagang bulk na
water lily. O kung hindi, problemang malaki yan. Pero sabi nila no, basta't may ganyan, may kasunod na isda. Pero kung nasan sila, ewan ko lang. Hipon, yung kumakagat sa kananay. Kasi kung tilapia to o yung mga botsog na tinatawag, mararamdaman at mararamdaman natin. Pero ito wala. Wala akong maramdaman. Kundi galit. Kaya ito yung ginagamit niyang pamain, yung tinatawag pa rin nating minasa. O, tinuro natin sa kanya na next time nagagamit siya ganito, steam niya muna ng konti. O pakulo niya ng konti. Mas makunat. Ito kasi medyo ano siya. O madali talaga siyang matunaw sa ilalim. Kaya kailangan pag hinagis mo, kakainin agad ng isda to. Ay, wow. Oh, finally. Ay, kung palang inipon ko, ito na yung pantatlo ko. Palaki ng palaki ito yan. Malaki na palaki ah. Baka sa susunod, ulang na to. Actually, pantatlo na natin to. Kanan na yun. Laki na ng palaki ah. Hindi nga, kunin ko kayo. Hipon. Ayan naman ang hipon. Oh. Ang bilis niyang kinakaladkad. Di ko alam kung nakikita nyo, pero ayan, kinakaladkad. Medyo malayo na. Ganyan kumagat ang hipon. Pero kung isda yan, ilubog niya na. Pero dahil hipon siya, layo na narating niya. Maliliit, kaya mahirap pulihin.